day po sa mga counters natin dyan. Again, welcome back sa aking channel, Dance Collection po. So, bago po tayo magpatuloy ay gusto ko munang magpasalamat sa ating mga subscriber na patuloy po na sumusuporta at patuloy na nanonood sa ating mga video. Maraming salamat po. At ganun din po sa ating mga viewers na nanonood ngayon. Maraming salamat po. At ganoon din po sa ating mga OFW na nakakapanood din po ng ating mga video. Maraming salamat din po sa inyo. At kung ikaw po ay bago pa lamang sa aking channel, ay pa-subscribe naman po, pa-like and share, at pindutin na rin po ang notification bell para updated ka sa mga bago at sa mga susunod ko pa na mga video. So dumako na po tayo sa pinaka-latest po nating pag-uusapan ngayong araw na ito. Mga error coins po na hawak po natin ngayon. Ito yung mga matagal nating collection, kaya po yan nakakapsula na mga hunters. At marami din po sa mga hunters natin ang nagsesend po ng picture ng kanilang coins ng mga gantong klaseng error. So kung makikita po ninyo mga hunters, kapag iniikot po ninyo ang barya na ito na 1 piso, ay nawawala po sa normal ito pong reverse ng 1 piso. Ayan po, dapat po itong 1993 ay nakatapat po dito po sa year 2013. Dapat po yan, yun po yung mga normal mga counters. So kuha pa tayo ng isa. Ayun mga counters, kung makikita ninyo, iba naman to, 1993. Dito naman po napunta yung taon. Yan po. Siguro naman mga counters ay pamilyar na po kayo dito sa mga error na ito, sa mga barya na ito. At meron nga po tayong mga collection nito. So may sample nga po tayo nito. Ayan po mga counters, kapag binaligtad ninyo, nawawala po sa normal yung kanyang likod. Meron din po tayong nakasit na guma para po makita natin yung pagkakaiba ng mga barya. Ito po yung mga counters, ito po yung sample ng error coins sa 1 piso year 2004. Pagbabaligtad ninyo, makikita po natin na lumihis po yung taon dito po sa barya. Ayan po. So tingnan natin dito sa isang coins, year 2000 din po ito mga counters. So pagbabaligtad ninyo, ayan po yung sinasabi kong nakatapat po yung 1993 sa year 2004. So ito po yung mga normal na barya, mga common. Ito po yung mga common coins na hawak po natin. So ito yung mga normal coins. So ito po yung mga mga bihirang barya, mga legit error po sa mga barya. So karaniwan po na meron tayong mga gantong error coins, at madalas din po natin itong mahunt sa mga barya. So marami po sa mga hunters natin ang may hawak nito, na kung tawagin po mga hunters ay RDE coins or protected die error coins. So marami po tayong mga nakolekta nito. Ito pong mga nakikita ninyo, puro mga protected die error po yan lahat, mula sa piso hanggang sa NGC mga hunters. So ito po ay madalas din pong makita sa mga
sa mga barya ng mga sentimo. Ayan po, sa mga 5 cent mga counters. So meron din po tayong sample nito, itong 10 peso. Ayan mga counters. So ito yung medyo maganda-gandang pagka-error po ng 10 peso na nahunt po natin. Medyo hindi na nga lang po maganda yung kanyang condition, pero okay pa naman. So naghahunt pa rin tayo ng mga mas maganda pa rito na pwede nating mailagay po sa frame mga counters. So ito po yung nagko-kompleto po ako nito, yung set nito mga counters na mga RDA coins. Medyo gastado na nga lang mga counters, so patuloy pa rin po akong naghahunt ng mga ganitong klaseng barya. Ayan. So ito po yung magagandang klase po ng pagka-error sa barya. So meron pa tayong sample nito. Ayan. Ito po yung semi hard to find sa 1 peso. So makikita nyo, pagbabaligtarin natin mga counters, makikita nyo, cross, bumaligtad po yung kanyang reverse. Yan po, makikita ninyo. So ito po yung normal, para klaro po sa inyo mga counters, yung mga normal. Ayan, pag inikot itong barya, yan po yung mga normal na NGC 1 piso. Nakatayo po siya, yung pinaka waling-waling na halaman. So check ulit natin dito. Ayan po. Yun, nakatagilid ng mga counters yung halaman. So ito po yung mga bihira na error coins. So kuha po tayo ng isa pang sample mga counters. Ayan, ito po yung mga magagandang pagkaka-error po niya na RDA. Ayan po. Ayan, ito po yung mga magagandang klase po na pagka-rotated. So yung pinag-uusapan po dito yung mga degrees. May sinasabing mga 180 degrees na rotation ng coins. So para sa akin, ito po yung mga legit error sa mga barya na ito. Hindi pwedeng mapeke yung mga ganitong mga error coins sa barya, mga rotated die error. Meron pong barya na pwedeng dayain. Ito po yung mga 10 pesos mga counters, dahil yung 10 pesos po na ito ay naiikot po yung gitna. Ito, naiikot po yan, kaya yung mga iba nagsasabi na error daw to mga ganitong coins, pero hindi nila alam na naiikot po yung gitna. So mayroon po akong legit error na 10 pesos na error coins. Masdan po ninyo mga counters pong taon, year 2017. Yan, pag inikot ko po yan, nakalist na po yung 1993. So dapat yan ay nakatapat po yan dito sa year 2017. Yun po yung mga normal. So tignan din po ninyo yung gitna mga counters. Ayan. Ayun, lumihis mga counters yung gitna. So ito po yung mga legit error na rotated die sa 10 peso. Ito po yung normal. Ayan. Ito po yung mga normal. Ayan. Makikita naman nyo, tuwid na tuwid. 1993, magkatapat na magkatapat po yan sa year 2017. So marami po tayong mga collection nito. Meron po tayong tatlong piraso nito na year 2013. May mga 5 piso. Ayan. Mga slight lang po yung pagkaka-error nito, yung pagkaka-rotation ng barya. Ayan po. Baligtarin natin. Ayan. Ayan.
year 2002. Ayan. So ito po yung mga mahihinang pagkaka-rotation ng mga barya. So ito po yung mga gandang klase na sa halos 180. Ayan. Nasa kalahati po ng 180 degree. Ayan, ito po mga gantong klase po. Ayan ang maganda yung error ng pagkaka-rotation. May mga ibang hunters po tayo na nagsasabing common lang ito, at may nagsasabi din naman po na mahirap ng mahunt ang mga gantong klaseng error sa barya. Siguro po may mga lugar po na madaling mahunt ito, at may mga lugar din siguro na mahirap ng mahunt itong mga gantong klaseng error sa mga barya na ito. So marami po sa mga ka-hunters natin ang nagtatanong kung may value ba ang ganitong klaseng barya ng RDA coins, at kung magkano na ba ang price nito. So ang alam ko po dati dito, nagkaroon po siya ng price sa halagang 150 pesos mga ka-hunters. Depende po yan sa mga kondisyon pa ng mga barya. So mas maganda po kung ang mahat natin na mga RDA coins ay mga extra fine o mga uncirculated pa, kasi dyan po tumataas ang value niyan, at mas mabilis pong magkabilihan kapag maganda o quality pa ang mga barya na ito, mga RDA coins. At kung ako naman po ang inyong tatanungin kung ako ba ay bumibili nito, pwede po mga hunters. Siguro kung bibili po ako sa inyo nito ay isang set na po ng coins, katulad po ng 10 piso na ito mula year 2017 hanggang year 2020. Yan po, pwede kong bilhin sa inyo yan, RDA coins, sa halagang 3,500 dito po sa RDA coins na 10 piso. Ganon din po ito sa 5 piso coins. Isang set na rin po ang bibilin ko nito kung meron po kayo. At ganon din po sa nonagonal mula year 2018 hanggang year 2021. Yan po, 3.5 po bibilin ko sa inyo yan mga hunters, basta maganda po yung kondisyon. At ganun din po sa 1 piso. Kung meron po kayo mga non-magnetic, basta maganda po yung condition, non-magnetic 1 piso na protected die error coins, ay mag-pay po kayo kung meron po kayong hawak noong mga ganong klaseng barya. At para sa akin naman po mga hunters, mas maganda po na kumpletuhin po natin yung series po ng RDA coins, dahil mas madali po itong maibenta sa mga kolektor. So pwedeng libo po ang magiging price po niyan kapag kompleto po yung taon ng RDA coins po ninyo. So okay po mga hunters, sana'y nakapagbigay po ako sa inyo ng konting impormasyon tungkol po sa mga barya. So maraming salamat po. Stay safe and God bless po sa inyong lahat.